Napakayaman po ang mensahe ng banal na ebanghelyo ngayong araw na ito. At ito po ay nagtuturo sa atin na magtiyaga sa ating pananalangin. And here is the secret of effective and powerful prayer exhibited by the Canaanite woman. Alam po ninyo, itong lugar na ito, Tiro at Sidon, ay isang paganong lugar. At isang malaking balakid sa kanya ay ang kanyang hindi pagiging Hudyo. Siya ay isang pagano. Yun ang unang hadlang. At pangalawa ay nung unang panahon, women are considered second-class citizens. So, dalawang malaking balakid na hindi pakikinggan ng Panginoon ang kanyang panalangin. Pero dahilan sa kanyang masasabing persevering faith, her humility, her great love, and self-forgetfulness, ay ipinagkaloob sa kanya ang kagalingan ng kanyang anak. She tried to forget the harsh statements of the Lord, the cold treatment of Jesus. Kinalimutan niya, nilunok niya lahat ang kanyang pride, and she tried to be humbled enough to prostrate before Jesus. 3 beses inisnab ng Panginoon, if you try to listen carefully. Narinig po natin yung sinabi ng Panginoon na una, deadma ang ginawa ng Panginoon nang sinabi ng babae, Panginoon, anak ni David, makambag po kayo sa akin. Ang anak ko po inaalihan ng masamang espiritu at labis na po siyang nakihirapan. Anong reaksyon ng Panginoon? Gaputok man ay wala siyang sinabi. So that was the first response of the Lord. Pagkatapos, sabi ng mga disipulo, pagbigyan na nga po ninyo, ang kulit-kulit. Sunod po ng sunod sa atin. At sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lang ako sinugo. At parang sinasabi, wala yang kay, hindi yan kabilang sa ating pinaghaharian at wala siyang kay. Pero lumapit yung babae, lumuhod, at nagsabing, Panginoon, tulungan po ninyo ako. At ito, medyo masakit na yung salitang ginamit ng Panginoon, na parang the Lord regarded her as a dog. And dog, during that time, is considered a very dirty animal. Nung panahong iyon, na kapag sinabihang kang dog, ay talagang hindi maganda ang kahulugan. Ngunit sinabi ni Jesus, hindi dapat kunin ng pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. So the Lord considered the Canaanite woman as a dog. Tinanggap niya na siya'y aso. At sabi niya, tunay po, Panginoon, ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. And that changed the course of history of that woman. That changed also the attitude of Jesus. Her humility, her great love, because the woman approached Jesus out of maternal love sa kanyang anak na inaalihan ng masamang espiritu. For her, Jesus was her all. Jesus was the only and ultimate hope. For her, Jesus was her life. Ito na ang kanyang hinawakan, ang kanyang pinanghawakan, na si tanging si Jesus lang ang aking pag-asa. Kaya tinanggap niya kahit ang salitang hindi maganda, na kahit na siya ay tawaging aso, ng kanyang anak ay tuta,
Okay lang sa kanya, sabi niya, kahit po yung mga tuta ay nag-aabang ng mga mumong nalalaglag sa mga bata. Doon ang Panginoon ay namangha sa matinding pananampalataya ng babaeng taga-Cananea. At sabi niya, napakalaki ng iyong pananalig, magaganap ang hinihiling mo. Mga kapatid, it pays to become makulit sometimes. Siguro yung iba dyan, sobrang kulit, pero in prayer, we must be always there to ask Jesus. It pays to be makulit sometimes. Sabagat hindi maaaring hindi dinggin ng Panginoon ang ating mga panalangin. The secret of effective and powerful prayer is given to us. Again, the secret of effective prayer is persevering faith. Second, humility. Third, great love. And fourth, self-forgetfulness. Kung ito po ay nasa sa atin, siguradong diringgin ng Panginoon ang ating mga panalangin. The prayer of a humble heart is a very powerful prayer. A prayer of a mother who loves her children is also a very powerful prayer. And a prayer that is with love, with great faith, will always be answered by the Lord in His time and in His manner. Amen.